Hollywood TV. Sa kabilang banda, si Alexander. "You're so fucked up." Napaluwa ako habang sinisipa ko si Aziz sa tiyan niya. Umubo siya ng dugo. "You're so incompetent. How could you let the police trace you? Alam mo ba kung magkano ang ginastos ko sa pagbili ng mga machine gun na iyon? Have any fucking idea, punk ass?" Hindi ako makapaniwala dito. Alam kong masamang ideya para kay Roberto na ipagkatiwala si Aziz, na sa tingin niya ay matalino, na ihatid ang mga baril na binili ko mula sa German black market. Ni hindi ko alam kung paano natunto ng mga pulis ang aming ruta ng transportasyon, at inaresto ang ilan sa aking mga tauhan, dala ang mga baril ko. Fuck it. Alam kong walang sasabihin ng mga lalaki tungkol sa akin, ngunit kinailangan kong ilabas sila sa bilangguan bago bukas, dahil ang press ay magsisimulang mangisda ng balita. Lumingon ako kay Roberto, palabasin ang mga lalaki sa bilangguan ngayong gabi. Ito ay magiging isang madaling gawain dahil mayroon kaming ilan sa aming mga tauhan na nagtatrabaho para sa batas. Napakaraming pakinabang ko ang pagkakaroon ng mga lalaki na nagtatrabaho para sa akin mula sa loob. Ibinalik ko ang atensyon ko kay Aziz. Duguan siya at mukhang hihimatayin na siya anumang segundo. "I hate lazy ass motherfuckers like you. Say hi to the devil for me." Sabi ko sa kanya habang inilalabas ko ang sigarilyo sa bibig ko, tumingkayad at bumuga ng hangin sa mukha niya. "Hold on a second, I am the devil. So just go to hell." Wala akong pakialam. And with that, kinuha ko ang ever-ready kong punyal at nilaslas ang kanyang lalamunan. "Clean this up," sabi ko sa mga lalaki sa paligid. He was going to pay for being a pussy. Tumayo ulit ako at tinawag si Jade. Oo, si Jade ay bahagi ng aking mafia na isang magandang bagay. Maaari niyang akitin ang mga lalaki, distract sila, o gawin ang anumang bagay sa kanila, upang makakuha ng impormasyon at palagi nitong pinapagaan ang aming mga pag-atake. "Let's go," sabi ko habang nagsimulang maglakad palabas ng armory ko. Inilibot niya ang kanyang mga mata, sumirit at sumunod sa likuran. Napakalamig ng kinikilos ni Jade sa akin. Ito ay dahil sinabi ko sa kanya na kailangan na naming itigil ang pakikipagtalik. Hindi na kami pwedeng maging bed buddies. Hindi na tama ang pakiramdam. Kahit anong pilit ko sa kanya, hindi na lang niya mapawi ang uhaw kay Irish. Ako ay walang kabusugan. Alam ko kung gaano ito kapilay, ngunit kailangan ko si Irish. At kailangan ko siya sa lalong madaling panahon. "Naiinis talaga ako sa iyo, Alex. I still want you. I miss you," sabi niya habang hinahatid ko siya sa kondo niya na inuupahan. Napabuntong hininga ako habang binalik ang atensyon ko sa daan. "I know, Jade. Just be okay, okay. By the way, don't come to the mansion tomorrow. I need some alone time." Naramdaman ko ang mga palad niya sa kandungan ko. "Alam ko, huwag ka lang masyadong ma-depress," sabi niya, parang malungkot ang boses niya. Isang buwan na rin ang lumipas mula nang maghiwalay kami ni Irish, at bukas ang birthday ko. At iyon din ang araw na namatay si Katrina. Gusto ko lang mapag-isa, at ipakita ang respeto ko sa nag-iisang babaeng minahal ko ng totoo. Sa kabilang banda, si Irish. Lumipas ang ilang linggo, lumipas na rin ang Thanksgiving at lahat ng mga tindahan ay may stock na sa Christmas gifts. Si Andre at ako ay naging matalik na magkaibigan, tulad ng talagang mabuting magkaibigan. Nagtagumpay siyang maalis ang kaunting pagdududa ko tungkol sa kanyang kawalang katapatan. Sa wakas ay nakikipag-date na si Diana kay Conrad, and Kenny was still dating Michael. Maayos na naman ang lahat. Ayon, pinilit kong paniwalaan ang isip ko. As for me, ako pa rin ang babaeng may undying crush sa isang mafioso. Speaking of him, bukas ay birthday niya. Hindi ko makalimutan ang tungkol dito, dahil sinabi niya sa akin noong araw na binuksan niya ang tungkol kay Katrina. At kung bukas ang kanyang birthday, nangangahulugan lamang ito na ito ay death anniversary ni Katrina. Kumikirot ang puso ko dahil alam kong mahihirapan si Alex bukas. Walang sino man ang nararapat na malungkot sa kanilang birthday. "Para kang namatayan ng mahal mo," sabi ni Kenny na bumisita sa akin. It was my holidays already and I was back home. Nagluluto si Mommy ng pasta habang nasa kwarto ko kami. Napabuntong hininga ako ng kaunti. Alam ni Kenny ang lahat ng nakakatawang relasyon namin ni Alex, kaya walang kwenta ang pagtatago nito sa kanya. Bukas birthday ni Alexander. Napabuntong hininga siya. My goodness, so that murderer was born. I thought he came from, not from heaven, from, maybe hell. Sabi niya, sumisigaw. "Stop it, Kendall. You know I hate it kapag may nagsasalita ng masama sa kanya." Sabi ko sa kanya habang pinaghahampas ko siya gamit ang aking pinakamalaking unan. "That's not even why I'm bothered. Ang problema, death anniversary ni Katrina bukas.
Medyo pinalambot yata nito ang puso niya. Katrina, yung babaeng minahal niya noon. Tumango ako. I feel bad for him. I know how hard it is for him. I feel like he's gonna need a shoulder to cry on. Sinabi ko kay Kenny ang tunay kong nararamdaman. Tinapik niya ang balikat ko. Alam ko, pero sa tingin ko, kasama niya si Evil Jade. Hindi ko alam kung bakit medyo lumakas ang tibok ng puso ko sa pangalan niya. Alam ko, she's gonna be with him. Pero alam mo kung ano ang gusto kong gawin. Umiling siya. It better not be stupid though. But if you're gonna go over to his house and fuck him, I'll support you. Inilibot ko ang paningin ko. Iyo, no, I'm gonna bake him a cake, go over sa mansion niya bukas kahit nandoon si Jade, and stay with him. Ganyan kasi ang ginagawa ng mga totoong kaibigan. Nandyan sila para sa isa't isa. Tumango si Kenny bilang pagsang-ayon. That's an awesome idea. Except you don't know your way around the kitchen. Tinukso niya ako at nagtawanan kami. Totoo, tama lang ang sinabi nito, sabi ko sa kanya at nagtawanan ulit kami. But that's why you're gonna help sweetie. Sa kabilang banda, ang third person. Tomorrow, my best time of the year. Pagmasdan ng douchebag na nabubulok sa hapdi at sakit. 7 taon na ang nakalipas mula nang patayin ko ang little vixen na iyon. Poor thing. I was right under his nose but he couldn't figure out. Sasabihin niyang hinahanap niya ang murderer but he was wasting his time. Sa ngayon, ang pinakagusto ko ay mas mapalapit siya ng palapit kay Irish kaya kapag napatay ko rin siya, mas lalo siyang masisira sa loob. Mas nawasak. He'd feel cursed. Hindi niya deserve ang anumang katiting na kaligayahan. Kung hindi ko kayang maging masaya, hindi rin siya pwede. I wanted him to suffer heartbreak well bago ko ipadala ang kaluluwa niya sa impyerno. He killed my wife. Papatayin ko lahat ng mahal niya. Masasabi kong mahal na niya si Irish. That's why he denied sleeping with Jade. Sorry Irish. Kahit na naging mabait kang kaibigan sa akin, kailangan mong sundan si Katrina. Sa kabilang banda, si Irish. Sigurado ka bang kaya mo ito? Tanong ni Diana sa kabilang linya. Naka-loudspeaker ang tawag dahil kasama ko si Kendall. I know right. I mean going to see him after a month, siguradong nagbago na siya sa malupit na halimaw niya, hindi na iyong friendly monster. Sabi ni Kenny at humagikgik si Diana. I shot dagger glares at him. Tumahimik ka. Alex is not a monster. He's just a guy with a very rough past, pinagtanggol ko siya. Iyek, someone hates kapag pinag-uusapan natin ang lover niya. Sino ba naman ang hindi nagmamahal sa kanya bilang kapalit? Nag-bake ka pa ng cake para sa kanya, pang-aasar ni Diana at inilibot ko ang paningin ko. Hinawakan ko yung jacket ko. Whatever you say, pupunta na ako. Bye Diana. Inend ko na ang tawag at lumingon kay Kenny. Sabihin mo kay mommy na pumunta ako sa isang friend, get that? Sabi ko sa kanya na parang junior brother ang kausap ko. Sa isang kondisyon lang, dalhan mo ako ng chocolate sa pagbabalik mo. Tumango ako. Deal. Binigyan niya ako ng pinakamatamis niyang ngiti. Deal. Don't forget the cake. Sana magustuhan niya. Buong umaga tayong nag-bake nito. Napangiti ako. Tiyak na magugustuhan niya ito. He just has to, confident kong sabi at nag-walk out. Sa mansion, sabi ko hindi ka pwedeng pumasok. Hindi tumatanggap ng bisita si boss ngayon. Sinabi sa akin ng napakalaking guard sa gate. I gave him my best puppy dog smile. Pero kilala mo na ako. I worked here before. Gusto ko lang ibigay kay Alex itong cake. Sabi ko sa kanya habang tinataas ang box. Napabuntong hininga ang lalaki sa frustration. More like irritation. Hindi ka ba nakikinig? The boss doesn't want to see anyone. Just call him and let him know I'm here. Pag tumanggi siya, then aalis na ako. I promise. Nangangatwiran ako. Tiningnan ako ng guard na nagsabing hindi siya naniniwalang aalis ako kapag tumanggi si Alex na makita ako. Napangiti ako. I promise. Sabi ko, may nabubuong plano sa isip ko. Bumuntong hininga siya at kinuha ang phone niya. Nagring ito ng ilang segundo bago kinuha ni Alexander. Sorry sa pag-istorbo sa iyo boss, ngunit I took that as my cue to put my plan into action. Alex, it's me, Irish, please let me in, may ibibigay lang ako sa'yo. Sigaw ko at hindi pinansin ng guard na nagsabing tumahimik ako. Please Alex, please, hindi ako aalis kung hindi mo ako papasukin. Papasukin mo ako. Then automatically, tumahimik ako at hinintay na mag-utos si Alex sa guard. Alam kong papapasukin niya ako. Basta alam ko. Nagsalita ang gwardya sa wikang Italian ng halos 1 minuto bago pinatay ang tawag at lumingon sa akin. Binigyan ko siya ng nakakalokong ngiti. Mas parang tagumpay ng ngiti. So, pwede na ba akong pumasok? Tanong ko, pilit itinatago ang tagumpay kong ngiti. May ibinulong siya, pinandilatan ako ng mata at tumango. Hindi ko napigilan ang hagikgik ko.
Don't you worry big guy, I'm gonna tell your boss to save some cake for you. Ciao, sabi ko at naglakad papasok. Alam kong hindi ako papaalisin ni Alex. Pero kung gagawin niya, nakakahiya talaga. Napahagikik ako sa sarili kong mga kalokohang naiisip habang naglalakad ako sa mahabang biyahe. Pinapasok ko ang sarili ko pagkatapos kumatok ng 3 beses at walang sagot. Mukhang walang tao ang bahay, parang walang tao. Leo, tawag ko, walang reply. Guess Alex really wants to have his privacy today. Kawawang tao, tiyak na nawasak siya. Mr. Black, tawag ko, walang sagot. Oh my, what if nagkakaroon siya ng major breakdown gaya ng nangyari sa Italy? Nagsimula akong magpanik. Nagmamadali akong pumunta sa kwarto niya, pero wala siya. Alex, sigaw ko. Nagpatuloy ako sa paghahanap hanggang sa makarating ako sa studio, ang aking ex-workplace. Nakarinig ako ng kaluskus sa loob at alam kong nandoon siya, dahan-dahan kong binuksan ang pinto, nag-iingat na hindi mabangga ang cake. Napabuntong hininga ako. There he was, looking so gorgeous. Naka-shirtless siya at hinangaan ko ang kanyang svelte body. May isang bote ng whiskey sa sahig, halos walang laman. Nakainom siya. Siya ay nagpinta at tumingin ako sa kanyang mga balikat upang makita na ito ay si Katrina. And this time, may kasama siyang baby girl. Nawawala pa rin ang ibabang bahagi ng katawan ng bata, ngunit gayunpaman, they were beautiful. Bakit ka napunta dito? Matapos ang isang buong buwan na hindi ko marinig ang kanyang malalim na sexy na boses, ang marinig ito ngayon ay nagpadala ng isang matamis na pakiramdam sa aking gulugod at isang hindi pamilyar na pakiramdam sa pagitan ng aking mga binti. Kahit rude siya. Napalunok ako. Ako ang sabik na makita siya at ngayong nasa harapan ko na siya ay biglang nablangko ang isip ko. Happy birthday. Ito ay lumabas na parang tanong. Napakatigas ng ulo mo, alam mo. Sabi ko ayoko nang may bisita pero kailangan mo lang ipilit ang sarili mo. Sabi niya habang patuloy sa kanyang kamangha-manghang gawa ng sining. Napansin kong nakatayo pa rin ako sa labas ng kwarto kaya pumasok ako at isinara ang pinto sa likod ko. Napatingin ako sa paligid. Ang studio ay hindi masyadong nagbago. Naroon pa rin ang lahat ng mga painting ko, maliban sa Katrina na kasalukuyang pinipinta niya. Hindi ko nga alam kung ano ang naging dahilan ng pag-angat ko ng tingin pero sa ginawa ko, tuluyan na akong nawala ng malay. Parang tumigil sa paggana ang isip ko. Kahit na parang hindi ka panipaniwala, doon, sa dating blanko na kisame na nakasanayan kong makita ay isang larawan ko. Ako. Paano mo nagawa iyon? Nakalimutan ko na ang mga sinasabi niya. Lahat ng atensyon ko nasa kisame. Mukha ko lang pero nakakapigil hiningang maganda. Nakahinga ako ng maluwag. Naramdaman kong may tumulong luha sa pisngi ko. Sinundan ng higit pa. Alex, you did that. Nakakita ako ng katulad nito sa Italia nang iguhit niya si Katrina sa kisame ngunit ang pagkakita sa aking sarili ay lampas sa aking imahinasyon. Naramdaman ko ang presensya niya malapit sa akin. Yes, I did that. I fucking painted you. Humarap ako sa kanya at tumingin siya sa aking mga mata. At hindi ko rin alam kung bakit. Inipit ko ang isang hibla ng buhok ko sa likod ng tenga ko. Siguro dahil magkaibigan tayo. I tried to reason out kahit iba ang sinasabi ng puso ko. Magkaibigan? Tanong niya, lumipat ang tingin niya sa labi ko. Napalunok ako at tumango. Kung magkaibigan tayo, when does the benefits kick in? Naging mas madilim ang kanyang mata. Benefits kick in. Nanlaki ang mata ko sa realisasyon. Alex, you just drunk. Let's eat the cake. I baked for you. It's for your birthday, so happy birthday again. Pinahid niya ang daliri niya sa pisngi ko para punasan ang mga luha. I'm not drunk. Amoy na amoy ko ang whiskey mula sa hininga niya. Yes you are, you're not thinking straight. Kung lasing ako, paano mo ipapaliwanag ang drawing ko? Sabihin mo lang sa akin kung kailan ako maaaring magsimulang makinabang. Sabi niya habang papunta ang labi niya sa leeg ko. Muntik na akong matunaw. Dahan-dahan ko siyang tinulak palayo. Walang friends with benefits dito. Hindi ako si Jade. Mariing sabi ko sa kanya at naglakad para ilagay ang cake sa maliit na coffee table. Sinundan niya ako. Tama ka, hindi ikaw si Jade. I'm sorry. My mind is just so fucked up right now. I'm a mess. Umalis ka na, sabi niya sa akin habang naglalakad pabalik sa upuan na inuupuan niya ilang minuto ang nakalipas. Naramdaman ko ang guilt. Nandito ako para pasayahin siya. Hindi para mas mahirapan siya. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at ipinatong ang mga palad ko sa balikat niya. You're not a mess. And you're not fucked up. You're the strongest man I know. Kung nakaya mong buhayin ang lahat ng sakit sa puso mo, then you're the strongest man alive. You're my friend and I love you. Sabi ko bago ko pa mapigilan ang sarili ko. Tumaas ng 1,000 beses ang pintig ng puso ko. Humarap siya sa akin. Mukha siyang malungkot at mahina. You love me. Hindi makapaniwalang tanong niya.
Tinignan ko siya sa mata. As crazy as it sounds, I do. Hindi ko nga alam kung paano ko nagawang mahalin ang lalaking muntik na akong masagasaan, ang lalaking nagpatanggal sa akin ng trabaho, ang lalaking nagtangkang pumatay sa akin ng 2 beses. Hindi ko alam kung paano pero alam ko at wala akong pinagsisisihan. May tumulo na luha sa kanang mata niya at pinunasan ko iyon. Tumagilid siya at ginawa ang palihim kong hinahangad nitong nakaraang buwan. Hinalikan niya ako at hindi ko na napigilan ang mga halingging ko. Namiss ko ang kamangha-manghang pakiramdam na ito. Marahan niya akong pinaupo sa kandungan niya at pinalalim ang halik. Ang sarap sa pakiramdam ng humahaplos ang mga kamay niya sa katawan ko. Wow! Ang lahat ng mga bagong damdaming ito ay nakapagtataka. Naputol ang pag-iisip ko nang maramdaman ko ang kamay niya sa ilalim ng gown ko. Sinasabi ng isip ko na pigilan ko siya, pero iba ang kinakanta ng katawan ko. Hinawakan ko ang mga kamay niya, napatigil siya. Nagkatinginan kami sa mata ng isa't isa. You have to stop. Please let me do this, princess. Let me please you. Sabi niya sabay balik sa paghalik sa cleavage ko at ang mga kamay niya ay lumalayo pa, patungo sa panty ko. Pinilit kong baliwalain ang matamis na sensasyon. Pero Alex, sinimulan niya akong yakapin at nakalimutan ko na ang sasabihin ko. Ipinagpatuloy niya ang paghalik sa labi ko at automatic, napunta ang mga daliri ko sa buhok niya. Naramdaman ko ang pagpasok ng daliri niya sa panty ko at lalo pang bumilis. Ito ang una para sa akin at sa kaibuturan ko, alam kong wala akong pagsisisihan hanggat kasama ko ang lalaking mahal ko. Kahit na hindi siya pareho ng nararamdaman. Ungol ko nang ipasok niya ang isang daliri niya sa akin. Hindi naman masakit, nakaramdam lang ng hindi komportable. Pumunta ang labi niya sa tenga ko. You're so fucking tight, the things I want to do to you, princess. Sabi niya habang dinadagdagan pa niya ng daliri and this time, masakit na. Hinalikan niya ako, sorry baby, mawawala ang sakit. Sabi niya sa akin habang sinisimulan niyang ilabas-pasok ang mga daliri niya. Gaya nga ng sinabi niya, naglaho ang sakit at ang kapalit nito ay puro hindi maipaliwanag na kasiyahan. Ganito pala ang pakiramdam ng ma-finger. Palalim ng palalim ang kanyang mga daliri, and I felt like I was losing my mind. I want you so bad princess. Nakakabaliw. Ang marinig lang niyang sabihin ang mga katagang iyon at ang mabilis na paggalaw ng kanyang mga daliri ay sapat na para maabot ko ang aking kasukdulan sa hiyaw sa sarap. Inilabas niya ang kanyang mga daliri at sinipsip iyon, sinipsip niya ito. I want more of you. You taste so good and I'm not let you go if I don't get more. At dito na po, nagtatapos ang part 24 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.